Nagbabalik po tayo nyo. Alam niyo po no, kung si BBM lang daw ang tatanungin dito sa BSK na ito, no, mas gusto niya nasa December 1, 2025 na ito gaganapin. At alam niyo po ba na aabot sa 3 billion pesos ang magiging pondo ng COMELEC dito dahil sa mga pag-postpone na tumutok po kayo, no, para maintindihan nyo, especially mga baguhan na naguguluhan sa nangyayari ngayon. No. Simulan natin dito. No. Punto de vista. No. Unconstitutional or konstitusyon. No. Nasa konstitusyon o wala sa konstitusyon. No. Sabi ng Court Supreme, wala naman sa konstitusyon yung mga pa-postpone na yan na dapat yung 2022 inusog ng 2023. No, kaya naging abnormal yung kanilang yung termino ng mga barangay official ay naging 2 years. So napaka-unfair, no? Napaka-unfair no na hindi naman po kasalanan yun ng mga barangay official eh. Ang may gawa nun yung mga mambabatas. Kaya naging 2 years na lang yung kanilang itatagal sa kanilang pwesto, no? Naging 2023 inusog at yun nga daw ay unconstitutional, sabi ng Korte Suprema. Sa madaling sabi, kung alin dapat ang masusunod dito, siyempre yung nasa konstitusyon. Kung alam man na sundin yung hindi naaayon sa saligang batas, yun ang sabi ng Korte Suprema. Napirmahan po yun ni BBM eh. So, dahil nga doon sa mga postponement, nag-adjust ang COMELEC dito. Sila ang naiipit. No? Sabi sa pahayag ay aabutin ng 3 billion ang inaasahang magiging pondo nito. Bakit kamo? Diba, inurong kasi dapat ang voter registration ay sa itong July 1. No? Gagawin na pong October. Natatagal hanggang sa susunod na taon. No? Mga August 2020. So magiging mahaba. No? Kung matutuloy ng 2026. Kasi dadami po yung mga botante. Marami po magpaparehistro mga bago dyan. No, kaya sabi ng COMELEC, pwedeng umabot ng 3 billion pesos. At mapunta naman tayo dito sa isang punto de vista nito. Sabi ni Senador Pimentel, no? Kung si BBM lang ang tatanungin, sabi niya, mas gusto nito na ituloy na itong December 1, 2025. No? Ayun yung kanyang sinabi. Matuloy na. Ibig sabihin, nag-iisip-isip sila yung palasyo na kasi ayun yung ruling ng Court Supreme. So dapat yun ang susundin, no? Kasi ito na mga saligang batas, yung ipinasang batas, yung ipinasang batas ay hindi pa naman ganap na batas at ito ay sa susunod na taon pa, no? At meron pa nga binanggit na medyo maguguluhan ka pa eh. Sabi ni Pimentel, no, itong mga nakaupo, ang main purpose daw dapat, no, siyempre na ihalal sila ng 23, 24, 25, 26, 27. No? Gagawing 4 years ang dapat. Ang main purpose nila, gagawing 4 years yung kanilang term. So magiging 23, 24, 25, 27. No? Parang meron pang posibilidad yung 2027. Kung yun talaga yung kanilang pinasang batas. Makikita nyo sa isang interview niya eh. Diba? Medyo maguguluhan ka pa rin eh. Ano ba? 25, 26 o 2027? No? Kung saan papatak yung pinasa nilang batas na yan. No? Pero nga sabi nga sa announcement ni Amy, 2026 na ito at postpone. Pero hindi pa nga po ganap na batas. At yung isa pa, hindi naman din, sabi ko nga kanina, hindi naman kasalanan ito ng mga barangay officials. Hindi nyo rin naman sila pwedeng masisi. Kasi biruin nyo 2 years kasi inusog. Dapat ang kanilang termino talaga ay 3 years. 2022, no? Pinospone, naging 2023, kaya naging abnormal. Naging
2 years na lang, no? Hanggang 2025. At nasa batas na ngayon 2025 na yan, 2 years lang. So, panibagong eleksyon. Yan, hindi naman talaga yan problema kung tutuusin. Kung sabi ko nga din nakaraan, kung okay naman yung serbisyo ng mga barangay officials, sa palagay nyo, hindi kayo iboboto. Siyempre, iboboto pa rin kayo ng nasa sakupan ninyo kung okay naman po yung inyong serbisyo. Ba't kayo natatakot? Di ba? Kahit meron kayong kalaban, no, kung okay kayo, kayo pa rin. No? So, ganito mangyayari niya, no? Tinuloy ng 25, meron na kayo 2 years. No, nanalo ka ulit. O, di papatak ng mayroon ka ulit 4 years. So, 6 years. Tatlong terms. No? 6 years plus 14, magiging 14 years kabuuan sa maximum terms ng isang barangay opisyal na maayos po ang serbisyo niya, no? Kasama din yung mga kagawad, no? Pagdating naman sa SK members, isang term lang, isang 4 years lang po yan. So, may kasalanan dito sa pabago-bago na hindi naman na barangay, kundi yung mga mambabatas. Inuulit ko na naman, sila ang nagpatupad yan eh. Kaya nga ulit, sinabing unconstitutional. Doon po tayo bumabalik. At yan po ang pinagtatalo-talo ng kasi palagi. No? At ano pa ang ating tatalakayan? Ano? At ito, bibigyan ko lang din kayo ng isang info. No? Alam nyo ba na yung Republic Act, no? Republic Act 11935, Republic Act 11935, Barangay Law. Nung nanalo si BBM, yan po yung kauna-unang batas na pinirmahan niya at na-declare pang unconstitutional. Alam niya yan, no? Alam niya yan mismo ni Presidente. Ayun, sa palagay niyo ba, dahil kung sa gusto niya matuloy talaga kasi yun na nga no? Nag-iisip, ipirma ko na ba to? Baka sabihin na naman ng Court Supreme, unconstitutional yan. Hindi, sabi nga ni Chis Escudero ay hindi na. Kasi binago na natin yung pinuspon natin, sabay binago pa natin yung term. May binago tayo. So, hindi na i-declare ng Court Supreme na unconstitutional. Yun yung sa kanyang pagkakaintindi. At hindi pa siya sigurado. At no, sa panghuling punto di vista natin, para sa akin, ba't kasi kailangan pabago-baguhin? Yun na yun naitalaga na ng saligang batas yun. Meron na schedule no? Na wala namang problema rin sa 3 years o 4 years na yan. No? Kung halimbawa lang ako, no? Walang problema dyan sa akin sa 3 years o 2 years na yan. Kung gusto naman ng tao yung aking serbisyo, ako pa rin ang iboboto. No? Pero hindi naman po, no? Tayo ay nagbibigay lang sa inyo ng mga opinion. No? Dapat di na binabago yan. Ngayon, nandiyan nabago na. Bali, uulitin ko, sana ganito na lang ang gawin. No? Para suggestion. No? Ituloy sa itong 2025 kasi nga yun na yung nasa batas. Ngayon, pag may nanalo na or na-re-elect yung nakaupo, saka ngayon i-apply yung 4 years. Pwede naman po yun, napakasimple lang. Ganun na lang sana. Tuloy, diba? Saka i-apply yung 4 years. Tuloy-tuloy na ngayon yan. Kung ano man yung mga term setting lang kanilang binago. Ano sa tingin nyo? No? Reviewin nyo itong ating content na yun. Analyze nyo ulit. At hindi pa naman ganap. Marami pang pwede magbago. Comment. May kayo dyan. Subscribe. Importante. Share nyo to. Share nyo yung video. Asahan ko ang mga comment. Hanggang dito na lang. God bless.